Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tingnan natin ang mga mensahe ni Universe sa inyo for today. We have the Emperor, Nine of Wands, and Hierophant energy. So, si Emperor, this is a person of authority, no, Sagittarius. So, baka, ang iba sa inyo, baka may mga dealings kayo with a person of authority sa ngayon. Baka meron kayong mga lalapitan, ano, na mga manager, opisyal ng gobyerno, mga ganon. At baka may mga consultations kayo or transactions kayo na gagawin with them. Possible din na baka kayo ito, no? Baka nandito na kayo sa pagiging person of authority. 'Di ba? Baka kayo ay isa ng manager, isa ng CEO, isa ng alam mo yun, opisyal ng gobyerno, baka yun, mga nandun na kayo sa puntong ganon. Or, pwede rin dito na ang iba sa inyo, kasi si Emperor is also about stability. No? Baka ang iba din sa inyo sa ngayon, you're going to work on establishing your your major areas of life, lalong-lalo na yung inyong kaperahang aspeto, trabaho, career, yung ganon. Baka magsisimula kayo ngayon ng bagong posisyon sa trabaho. Baka kayo ay mapopromote into a leadership role, pwedeng ganon. Or baka magsisimula kayo ngayon na tahakin ng isang bagong karera or bagong negosyo at dito gagawin mo ang lahat, no? Gagawin mo ang lahat para na ma-achieve mo yung goal mo, no, na ma-establish mo yung inyong financial future, ma-establish mo yung inyong trabaho, yung inyong negosyo, yung ganon, no? So, good luck sa'yo. And with the Nine of Wands, maybe, baka kailangan mo na suporta dito, no? Baka kailanganin mo na suporta sa mga gagawin mong yon. And, paalala ito sa'yo na huwag kang mag-alala. Kasi when you need some assistance or you need support, no, from other people, always remember na lahat naman tayo, we are entitled for help. Okay? And support is always available to us. Kaya kung yun ang kailangan mo, huwag kang magpatumpik-tumpik pa, huwag kang magdalawang isip, huwag kang matakot mo or mahiya na humingi ng tulong. Kasi lahat tayo, no, at some point in our lives, kakailanganin natin ng tulong ng iba. Kaya huwag kang mahihiyang humingi ng tulong. Okay? So, sa Hierophant naman, yan, baka kayo ay lalapit, no, sa isang mentor, teacher, spiritual guide, spiritual counselor, mga ganon. At baka kayo ay hihingi ng advice. You know, baka you are seeking for direction, baka you are seeking for enlightenment, no? Depende sa inyong sitwasyon. At maaring kayo ay lalapit sa isang ganong klaseng tao, no? Someone na makakapag-advise sa iyo, someone na makakapagbigay ng linaw sa inyong isipan, yung ganon. Pwede rin, no, naririnig ko teacher baka kayo ay isang teacher, no? Pwedeng kasi, baka kayo yung, it's either kayo yung kayo yung nangangailangan ng advice or baka kayo yung nilalapitan para hingian ng advice, no? Baka kayo ay isang teacher, pwedeng spiritual teacher, pwedeng kayo ay spiritual counselor, advisor, 'di ba? Baka kayo yung nilalapitan ng mga tao when they need some help then, no? When they need some enlightenment. So, baka kayo yun. Kaya, pwede rin ganun ang ganap. And by the way, I would like to say thank you, no, for those who have subscribed already to my channel. And if you haven't subscribed yet, no, subscribe na po kayo, Sagittarius. There is a join button din sa baba ng video. Kung gusto po ninyo mag-member sa channel, yung join button po sa baba ng video. Yun lang po ang i-click ninyo. Maraming salamat. So, sabi dito, what does your soul say? Ayan. So, maaari, no, na kailangan ninyo ngayon na
Kailangan ninyo ngayon na magnilay-nilay, magmuni-muni, i-assess ninyo yung mga nangyayari sa buhay mo. Tanungin mo yung soul mo, ano ang masasabi mo, no? Sa mga nangyayari sa buhay ko sa ngayon, what is your say, 'di ba? Kasi your soul knows, no? Your soul knows kung ano yung dapat na gawin mo, anong direction ang tatahakin mo, 'di ba? Yung ganon. So maybe it's about time now for you to ask yourself, all right? How you do, 'di ba? The things now. So sacred mirrors. Feeling ko dito meron kayo ritong mga makakasama, or maybe you are dealing with a specific kind of person dito na dito mo makikita yung sarili mo. Sa kanya mo makikita ang sarili mo. Kasi minsan, 'di ba? May mga instances sa atin na sa sobrang kabisihan natin, sa sobrang daming ginagawa, dami nating iniisip, minsan hindi na natin kilala yung sarili natin, 'di ba? Kasi we are so focused on worldly things na pinagkakaabalahan natin. But on a spiritual level, parang nakakaligtaan na natin yun at hindi na natin nakikilala yung sarili natin. And then siguro sa ngayon, may pagkakataon dito wherein siguro meron kang makakasama, makakatrabaho, or puwedeng kaibigan mo, yung gano'n, makakasama mo. Wherein dito mo ma-o-observe, no, na kung ano siya, kung anong ginagawa niya, papaano niya dinadala yung sarili niya, parang katulad mo, no? Yung parang masasabi mo na, "Teka lang, parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya." 'Di ba? And that is just to make you realize, no? Maybe that is the way of the universe to make you realize na makilala mo yung sarili mo, 'di ba? Na makita mo yung sarili mo sa ibang tao, so that ma-realize mo na, ganito pala ako. 'Di ba? Ganito pala ako. Kasi minsan, no, meron sa atin na hindi natin kilala ang sarili natin. Aminin natin. May mga ganon pangyayari sa buhay ng kung sino man sa atin, At some point, hindi natin kilala ang sarili natin at nare-realize lang natin 'yon. Naiisip lang natin 'yon when the time comes na nakikita natin yung sarili natin, no, sa ibang tao, 'di ba? Kaya maaaring gano'n ang magaganap sa ngayon, no? Mami-mirror mo yung sarili mo doon sa ibang tao. Doon mo makikita na ganito din ako, no? So, ganito pala nararamdaman ng mga tao sa paligid ko kapag ginagawa kong ganito, or kapag ganito pala yung asta ko, ganito pala maging reaction ng mga tao. Yung mga gano'n ba? So, there will be discovery dito sa sarili mo na siguro mas mapagmuni-munihan mo at mapag-iisipan mo on how you're going to improve yourself, how you're going to empower yourself, how you're going to reinvent yourself, no? So, your next message is your past supports your future. 'Di ba? Totoo. Kasi kung ano yung mga natutunan mo in the past, anong wisdom na napulot mo, lessons in life na napulot mo in the past, no? Yun ang tutulong sa iyo, yung mga napulot mong mga yon sa inyong past experiences, yun ang mag-shape sa iyo sa ngayon. At and in the future on how you're going to carry yourself, 'di ba? Kaya importante din kung ano yung mga nangyari sa inyo sa mga nakaraan mong experiences, no? Ang importante lang bitbitin mo sa buhay mo sa ngayon kung ano yung mga lessons na napulot mo in the past, ano yung wisdom, no, na tinuro ng mga sitwasyon sa buhay mo in the past, no, sa buhay mo sa ngayon, para makatulong yun na ma-shape mo yung buhay mo or yung sarili mo ngayon into the best version of yourself. So, good luck po. Thank you for watching Love and Light. Namaste.